Alright guys, ito may nakita tayong beetle habang nandiyan ako sa labas nagtapon ng basura. Ayan siya na nakatihaya siya eh. So kinuha ko siya. And ito palang klase na beetle, rhinoceros ang tawag nito. Or some more common or scientific na pangalan is ano bang pangalan nito? Orectis? Parang ganon. Kalimutan ko na yung pangalan nila. So medyo hindi na ako masyado sa mga pangalan ng mga beetles. So based sa mga studies, itong Orectis rhinoceros, hindi pa naman siya commonly endangered pa sa ngayon. Since ito nga is masyado siyang dumadami so invasive ito. Lalo na sa mga coconut farmers. So ito yung kumbaga parang peste nila sa mga halaman kasi ito nabubuhay sila sa coconut eh. So if you found na yung halaman nyo, lalo na sa mga planters natin, sa mga coconut farmers natin, ay napapanot na, so ito po sila po yung dahilan nun, yung klase na beetles na to. So parang hindi na nag-grow yung dahon ng ating halaman, lalo na yung mga tawag nito ay mga coconut, mga nyog, dahil na-infest na po sila. So aksyonan nyo na po yon pag may mga ganun na mga cases. And also ito pala ay mamaya pakawalan ko rin to. So hindi naman siya kailangan na nating buhay at hindi naman na kailangan tawag nito i-domesticate mga ganitong klaseng beetles kumbaga. Ito pala ay ang male na klase. So malalaman mo rin yung male dahil sa kanilang sungay, mahaba ang sungay, so ibig sabihin male siya. Pag maiksi yung sungay, yun yung mga babae. At malalaman mo rin sila sa kanilang laki. So pag malaki sila masyado, so mostly sa mga malalaki is yung mga male sila. So sa ganito na species pala, kasama ang species na to or kabilang siya sa species ng mga mga Dynastinae na family or na species. So kabilang doon yung Hercules or yung tinatawag natin na Philippinensis. Dati tinatawag siyang X-Gideon. Salotropis X-Gideon, pero ngayon Philippinensis. So ngayon wala akong nakita, pero ito yung nakita ko. Rhinoceros Orectis rhinoceros. Ayan yung pangalan niya. Kaya na bahala kung ano yung pangalan nyo. So para sa akin, rhinoceros beetle ang tawag sa ganito. So medyo lang tayo sa mga scientific name nila. Right? So yan lang siguro sa ngayon. So pag may makita kayong ganito, lalo na pag naghahalaman kayo ng mga puno ng nyog, may makita kayong mga holes sa mga halaman nyo, so posible na sila na yon ang naka-infest sa halaman nyo. So if ever kung aabot na ng mga 3 years, 2 years, ganun pa rin ang nangyayari sa puno nyo, aksyonan nyo na. Kasi pag hahaba pa yun ng puno, tapos na-decay yung gitna, lalo na yung mga sa stem niya, may mga cases na natutumba yung puno o namamatay, So dahil sa pag-infest kasi sa mga ganitong klase na beetle. Sa ngayon, hindi pa naman sila masyadong masyadong ganun kagrabe yung pinsala. Pero mas maganda, kontrolin na rin natin pag may mga ganun na mga scenarios or cases, lalo na sa mga halaman natin. So siguro sa mga farmers natin dyan, sila yung mas lalong nakakaalam kasi ako wala naman akong idea sa paghahalaman ng coconut eh. Pero alam ko lang na itong mga ganito, nandun talaga sila nakatira sa mga puno ng mga nyog. Okay? So, yan lang sa ngayon mga kaibigan. So, pakawalan ko na ito. Maraming salamat and have a nice day.